Ma, Oh, tapos na po ako sa labada ko sa kapitbahay. Ano pong ulam natin? itlog tsaka dilis. Itlog at saka dilis? Hmm. Ma, nag-expect po ako ng medyo masarap dyan na ulam eh. Pagod ako sa trabaho, di ba? Ang sarap naman yan ah. Ma naman, bakit po tayo tipid ng tipid? Parang wala naman tayong asenso sa buhay, di ba? Kahit sa ulam na lang bumawi kayo na mapasaya niyo ko. Kung makapagsalita naman to, kala mo napakalaki ng ine-entrega mo sa akin. Kakabigay ko lang po ng buong sahod ko kahapon, di ba? Oh, nagbayad sa kuryente, nagbayad sa bahay, nagbayad sa tubig. Kala mo naman kung magkwenta ka, tanga ka ba? Hindi ka marunong magkwenta? Ma, pero, dilis, magkano lang yan, ma? Kahit man lang sardinas, hindi man lang nakabili ng ganong ulam? Bukas naman yun, sardinas. Sa isang araw, noodles. Pansit canton, ganun yun. Nagbayad pa ako ng utang ha. Naniningil si Aling Bebang. Alam mo ma, yung buhay natin, paikot-ikot lang, pare-pareho lang yung kinahihinatnan eh. Bakit kaya hindi ka na lang muna magtrabaho para matulungan mo ko dito sa bahay, sa mga gastusin dito? Bakit tatrabahuhin mo ako? Matanda na ako. Ikaw, ang doblehin mo ang tanggap ng labada. Para doble kayod ka. Ba't pati ako pinagdidiskitahan mo? Tapos na ako sa ganyan. Ang dami ko na nga pinasukang trabaho para lang kumita eh. Pero hindi pa rin sapat. Kaya kung pwede lang kahit konting tulong lang. Kahit hindi ka na mangutang sa iba, masaya na ako. Kasi naman yung sweldo kong kinikita, binibigay ko sa'yo, pinambabayad lang din sa utang, tapos uutang na naman tayo ulit. Parang wala nangyari. Siyempre, ganun lang yun. Ay kapos, uutang. Tapos pag sweldo mo, magbabayad. Ganun talaga yun. Ikaw marami kang keche-bureche. Kumain ka na dito. Masarap yung dilis. Paano naman ako gaganahan kumain, ma? Wala na nga yan sustansya eh. Tingnan mo ako, namamayat na nga ako dito, kakatrabaho para sa ating dalawa, nakukuba na ako. Hindi ka ba naaawa sa akin? Ikaw lang nagsasabi na walang sustansya kasi mahina ka kumain. Ba't naman ako pareho ng tayo kinakain o nanana ba ako? May sustansya. Marami kang nirereklamo sa akin. Alam mo ba, nung maliit ka, 3 labada, isang araw ako. Ikaw nga, isa pa lang yan, nagrereklamo ka na. Ma, hindi mo alam yung ginagawa kong pagsisika para sa atin. Buong araw nga nasa labas ako, pagdating ko dito, nandito ka. Minsan, may barkada ka pa, kamadyong mo, kasugal mo, kainom mo. Kaya di ba sinabi ko sa'yo, tapos na ako sa ganyan kasi. Oras na to, itong senior ko, oras na para magsaya naman ako sa buhay. Ano ka ba? Mula nang maliit ka, puro trabaho na ako, ng trabaho. Tapos hanggang ngayon matanda na ako, gusto mo magtatrabaho pa rin ako? Engot ka pala eh. Wala akong ganang kumain. Bahala ka. Ayaw mo. Ano nangyari sa'yo, Mare? Ang lakas mo ng trip mo. Para ka naman napagtripan. Tanga. Kita mong kanina, Ano? facial, hypo. Ganyan talaga para banat na banat. 2026 na, may ganyan pa din? Talaga ba? Legit ba yung pinuntahan mo? Bakit ba? Legit naman, kaya lang, tanga, tinatabanan mo. Buti nga, pumayag eh. Ano to eh, installment. Installment. Dapat kasi to, pag pure na hypo, wala nang benda-bendang ganito. Ngayon sa palibasa, installment nga. Buti mabait na rin yung doktor. Hinaypo naman niya, pero kinakailangan kasi mabanat. Ganyan, mabanat. Huwag ka magpatawa na magpatawa. Ang hirap magsalita, ha? Nakakatawa naman kasi talaga yung pagmumukha mo. Tanga, pagkatas nito maganda to. Ma! Ano? Nandito ka lang pala! Ano ginagawa mo dito? Nakikipag-inuman ka? Oo nga. Nakikita mo? Ma naman, ang daming taong pumupunta sa atin, hinahanap ka, naniningil. Akala ko ba binayad mo na yung perang sinesweldo ko? Ay. Huwag ka maingay. Hayaan mo sila magkagulo doon. Hindi ko nga naibayad. Binayad ko kay Doc. Eto, nagpa-hypo ako. Ay! Hala ka, kaya Nagpabana. pala. Oh. Kaya pala dito ka nagaya mag-inom kasi may tinataguan ka doon. Galing mo Oo. talaga matanda ka eh. Tanga ka, huwag ka maingay. Ma naman, Sekreto na nga yun eh. nagparitokip ka pa sa lagay na yan, ha? Hindi naman ako nagparitoke. Binabanat lang ng konti yung pisngi ko, yung mga taba-taba tinanggal. Paritoke ka dyan. Alam mo bang mahal yun? Magkano lang ba sweldo mo? Mahal, tapos nagparitoke ka. O anong kasunod niyan? May babayaran ka pa. Siyempre! Magkano? Mura lang yun. Kayang-kaya mo yun. Ma naman, wala akong perang ganun. Akala ko nga tapos na tayo sa mga utang eh. Tapos,
Diyan mo pala nilaan sa ganyan? O ano bang gusto mo? Pangit yung nanay mo. Di ba ang sarap pakinggan ni Eden? Nanay mo ba yun? Ang ganda naman ng nanay mo. O, ganun yun. Maalam mo naman kasi, diba? Wala na talaga tayong pera. Eh kasi mga hirap sa'yo, pinapatunayan mo pa rin sa mga tao na mayaman ka kahit hindi na alam na ng buong barangay na naghirap na tayo. Kasi lahat ng pera natin, nagastos natin sa pagpapagamot kay Papa bago siya nawala. Huy, ano ka ba, Eden? Huwag mo nga pinagsasalta ng yung ganyan yung nanay mo. Eh, ano ba, kung gusto niya gumanda, kung may gaganda pa siya. Charot lang, Wala Mari. namang problema sana. Eh kaso nga lang, yung pera namin hindi sapat. Alam mo naman, di ba? Tsaka ikaw kinikonsentibo din itong nanay ko eh. Kaya yan, napapabarkada sa'yo. Iinom kayo, nagsusugal kayo kung saan kayo napupunta. O naman, alam mo, yung mga totoong kaibigan, tanggap ka naman eh. Hindi mo naman kailangan magpa-show up na mayaman ka pa rin hanggang ngayon kahit wala na. Hindi naman problema. Nandito ako, tanggap kita kahit ano ka, nanay kita. Alam mo yung anak mo mas madaldal pa sa'yo. Nakakairita, no? Ganyan. Kaya ako nai-stress. Kaya lumalawlaw tong mga baba ko sa stress. Araw-araw yung ganyan. Oo, totoo lang. Paano ba? Alam mo, Umuwi ka na nga. umalis ka na lang kasi nagiinuman kami. Oo Wala nga, ka namang- umuwi ka na doon. Tapos nagiinom ka pa, meron kang pinaturok siya sa mukha mo? Wala nga akong pinaturok. Dali na, umuwi ka na doon. Ano sasabihin ko sa mga tao naniningil? Hindi mo ako nakita. O, tapos! Ang dali-daling magsalita. Hindi ko po nakita. Hindi ko alam sa nanay ko. O, tapos! Oy, cheers. Alis na. Biyerno talaga yung batang niya. Naku, kaya nakukonsumi ako dyan. Araw-araw na yung ganyan. Kaya nai-stress ako. Lumalawlaw yung mga baba ko dahil dyan. Tao po! Tao po! Tao po, Ma'am Gina! Ay, bakit po? Miss, nandiyan po ba si Ma'am Gina? Dito po siya nakatira. Bakit? Ay, maniningil po sana ako kasi may utang siya sa akin. Doon po sa pinagawa niyang retoke sa mukha. Napag-usapan po kasi namin na after 1 month, babalikan niya ako sa kulang niya doon. Hinintay ko naman, wala namang dumating na bayad. Nasaan po ba siya? Teka lang po sa pagkakaalala ko po. 5 buwan na nakakaraan yung nagpagawa siya eh. Ayun na nga. Pinaasa lang niya ako ng pinaasa hanggang umabot nga sa point na pumunta na talaga ako dito kasi ang tagal-tagal na nun eh. Ganun po ba? Sige po, saglit lang po Ma! Ma! May naghahanap sa'yo. Ano? Doktora daw nung mukha mo. Ma'am Gina, maniningil na po ako sa kulang ng bayad mo. May gana kang maningil? Kita mo nga, wala naman nangyari sa mga pinagawa ko sa'yo. Eto pa yung baba ko, doble pa din. Ano Masaglit nga lang. Di ba, inaapura mo kung magbigay sa'yo ng pera? Kada labada ko? Nasaan yun? Akala ko ba binayad mo na dito? Hindi ko nga siya binayadan kasi naiinis ako. Ito pa din yung mga bil ko dito sa baba, oh. Ma, ang tanong ko sagutin mo. Nasaan yung perang binigay ko sa'yo? Naipangmadyong ko nga! Naipangbayad ko nga ng utang! Oh, ano pa? Pati yung alak, ikaw nagbabayad nun? Ikaw Oo, syempre! Alam mo naman mag-inom ka doon nang hindi ka gumastos. Ma naman, pinaghirapan ko yun. Akala ko wala na akong babayaran. Ma'am Gina, isa pa, wag mong sinasabi na ako yung may kasalanan niyang retoke na yan. Totoo naman yan, tinan mo! Wala naman nangyari, di ba? Nakita mo, pinakita ko sa'yo, legit yung clinic ko. May mga lisensya ako. Isa pa yung mga feedbacks ng mga customer, walang nagrereklamo sa akin ganyan. Yung ginagawa mong mga bisyo, yan yung dahilan kung bakit nagkaganyan yung mukha mo. Pati bisyo ko, pinakialaman mo? Next month, pag hindi mo pa ako binayaran, papupuntahin ko na dito yung mga pulis, ipapadampot kita. Mayos ka. Ma'am, baka pwede nating pag-usapan. Malaki-laki pong halaga yung kulang pa ng nanay ko sa'yo, di ba? Ayun na nga, yung nanay mo yung may kasalanan na din siya yung makukulong. Papanagutan niya yan. Mayos na pag-uusap namin, tapos ganyan siya. O sige na, umalis ka na! Basta ha, manda ka. Ano ba naman yan, Ma? Akala ko wala na akong bayarin. Ano na naman itong pinasok mo, ha? O, di ba narinig mo na nga? Ano ba ba tinatanong mo? Hindi na ako nilubayan ang problema ng dahil sa'yo. Hindi ka na naawa sa akin. Di ba sinabi ko nga sa'yo, problema ko naman yun. O, di pabayaan mo ako bahala doon. Pero hanapan mo pa rin ako ng pera. Problema ko pa rin yun. Yung problema mo, mas problema ko. Ano naman? Maawa ka na sa akin. Ayoko na pag ako napuno na sa'yo. Talagang iiwanan kita. O, tingnan mo. Sinabihan ka na. Papapulis ka kapag hindi nakabayad. Di ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Reklamo ka ng reklamo. Basta gumawa ka ng paraan.
Ah, yes, sir. Ready to pick up na po yung mga damit nyo. Sige po. See you. Ma, Eden, nakalaya na po pala kayo. isang buwan na ako nakalaya eh. Kaya lang, pinilit ko na hindi muna magpakita sa'yo kasi nahiya ako sa'yo eh. Eh, bakit naman po kayo mahiya? Eh, anak nyo naman po ako. Alam kong sobrang sakit ng ulo na dinulot ko sa'yo. Imbis na ako yung nanay, ako yung mag-aaruga sa'yo. Ako pa yung intindihin mo. Napakulong ako sa dami ng mga nalustay kong pera. Eh, wala naman po talaga tayo magagawa. Kailangan yung pagbayaran yun. Wala din ako naitulong kasi alam niyo naman, di ba? Wala akong pera dati. Nga pala, pasensya na din po kayo na hindi ko kayo bisnisita ng ilang buwan. Kasi nabisi po ako dito sa pinundar kong negosyo. At ito pong perang to, galing to sa insurance ni Papa. Mabuti naman. Diyan mo inilagay. Ako nga, naiisip ko nung nasa kulungan ako, yung sobrang hirap ng dinanas ko doon. Kung alam ko lang na ganun, ang laki ng nilustay kong pera, ang laki ng nilaspag kong pera, pati yung mga kinita mo, doon ko lang dinala. Kung sa negosyo na lang sana, di baka ngayon okay na ako. Huwag na po nating pag-usapan yung nakaraan. Basta, pasensya ka na. Talagang kaya ako pumunta rito para humingi ng pasensya sa'yo. Pasensya ka na sa mga sakit ng ulong binigay ko sa'yo. Ma, matagal na kita napatawad. Nanay kita. Tulad ng sabi ko dati, tanggap kita, maging sino ka man. Ikaw lang nag-iisa kong nanay dito sa mundo, di ba? Kaya, alam mo, ang mas mabuti pa, itong negosyo na to, palaguin natin. Magtulungan na lang tayo kasi pera din naman ni Papa to, di ba? Yung pinundar dito. Talaga? Seryoso ka? Bakit naman po hindi? Sige, tutulong ako dito. Caring-carry ko naman. Basta ipangako mo sa akin, ex na lahat ng bisyo mo. Promise. Tsaka yung pagpaparitoke na gusto mo, o pagpapa-enhance sa mukha mo, pwede nating gawin. Ay nako, kalimutan mo na yan. Wala na sa akin yun. Okay na ako ng ganito. Tsaka, yun nga, nagbagong buhay na ako. Sige basta promise mo yan. Oo. Sige, Promise. tuturuan na kita ano yung mga kailangan gawin dito. Sige,